morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is March 26, 2026 at tayo ngayon ay andito sa may sabi nakalagay dito, Tower sa Paseo de Rojas sa Bel Air, Makati. At dadalhin po natin sa may One Ayala Mall sa may San Lorenzo, Makati po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Dito na tayo. Transport Cooperativa. Ang transport strike ay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na nagpapahirap sa kanilang mga tsuper at kanilang mga pamilya. Humihingi naman ng pangunawa at suporta ang kooperatiba sa kanilang layunin na masigurong malalagpasan ng krisis at may magpapatuloy ang serbisyo para sa mga pasahero. Naniniwag sa nationwide transport strike at kilos protesta ng ilang transport group sa Iloilo City ngayong araw. Ayon sa No to PUV Phase Out Coalition Panay, layunin ng tigil pasada at protesta na ipanawagan sa pambansang pamahalaan ang rollback sa presyo ng langis na 55 pesos kada litro. Kabilang din sa panawagan ng grupo ang pagbasura ng oil regulation law at pagsuspindi sa excise tax at IVA sa petrolyo, gayon din ang dagdag pasahe at sahod kung magpapatuloy ang oil price hike. Sa lungsod ng Iloilo, 4 na lugar ang sentro ng protesta ngayong araw, kabilang ang Tagbak Terminal, Mungka ITGSI Terminal, ilalim ng Infante Flyover at sa harapan ng Iloilo Provincial Capital. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. PCWB Bantay. Samantalang libreng sakay alok ng iba't ibang ahensya ngayong araw. May report sa Vegas, Manny Bay. Tatagal hanggang alas 8 ng gabi mamaya ang alok na libreng sakay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Naging ito ng tigil pasada ng sinasipon ng grupong transportasyon. Mula kanina umaga, umikot ng ilang bus sa television Costa, Department of Energy, Department of Transportation, Provincial Office of Transport, kapitan sa mga ruta na may tigil sakay ang mabuhay na transport. Sa kalong mabuhay na Honda, ang Local CIS, Kantahan Pau at Commonwealth Rescue. Samantala, nagtimpay rin ang pangalang lungsod ng Maynila at ang mga kanila prosesuya ng mga sasad para mag-adaptisa ng libreng sakay. Department of Energy nagsagawa ng libreng sakay gamit naman ng mga electric bus sa ilang ruta sa Metro Manila. Presyon na yung detalye. Sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo at pasada ng isang transport group at deploy ng electric bus ang Department of Energy para magsagawa ng libreng sakay. Nagdahil total welcome rotonda sa lungsod ng Maynila ay sa buong dagdag ito sa mga sasakyan mula sa Office of the President, Philippine National Police, Philippine Coast Guard na nagbibigay ng tulong sa commuter na mag-usawa, gagan upang araw-araw ng proyekto sa Metro Manila. Ang energy na dahil sa natin, patunay rin ito ang natin pagkakot sa mga kailangan ng paposibleng transportasyon at ang pagkakawa ang pamahalaan sa mga paraan para hagapan ang pasahin sa araw-araw sa mga pagbiyahe. Para sa lubuto ang mga rutang sineservisyoan ng libreng sakay sa iba't ibang ahensya kabilang ng UTA ang Purkowa Cubao, Cubao Ronda, London Welcome Ronda, LS London, Nagtahan Cubao at ang Commonwealth Fairview. Ako, Chris, sa tayo nag-service sa radyo. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. PCWB Bantay. Samantala, hindi naman lumuhok sa mga pagkilos ngayong araw ng mga transport group ang Transmission Piston Davao. Ngayon ba nagbanta ang grupo na maaaring makibahagi sila sakaling magpatuloy pa ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa ngayon, aminado ang grupo at maging ang LTFRB Region 11 na pumukunti na ang bilang ng mga pumapasadang jeep dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Katunayan, hindi na umano sapat ang kinikita nila sa 24 oras na pasada. Inihag naman ng LTFRB na magsasagawa sila ng real-time monitoring upang malaman ang porsyento
dahil sa tigil pasada. Gayunman, sinabi ng passing traffic na normal lang ang pagkaipon ng mga pasahero dahil sa rush hour. Naipon din ang ilang pasahero sa Dr. Il Santos Avenue sa Parañaque City na biyaheng sukat patungo sa Baclaran. Ay sa ilang pasahero, araw-araw na hamon ang pagsakay ng papasahero jeep sa lugar, pero mas lalo na naman hirap sumakay ngayon dahil sa limitado sasakyan na bumabiyahe. Napilitan naman ang ilang pasahero na sumakay na lamang ng UP Express, habang ilan ay sumakay na ng motorcycle taxi kahit mas mahal ang pasahe. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Samantalang PhilHealth at Philippine Statistics Authority o PSA pumasok sa kasunduan para gawing moderno ang kanilang sistema at maprotektahan ang mga benepisyo ng mga miyembro nito at mga partner. Kung ang Philippine Health Insurance Corporation at Philippine Statistics Authority ang kanilang pagtutulungan sa isa mga magiging ng kasunduan ng gawing moderno ang sistema ng PhilHealth para protektahan ang benepisyo ng mga miyembro nito. Sa ilalim ng report ng PhilHealth SPDC sa press conference sa sinabi ng PhilHealth President at CEO Emil Mercado dahil hindi po na madaliin ang sistema para sa kanilang mga miyembro na pangangailangan ng serbisyo medikal. Naasahan niya itong deadline ni Paulus Marcos Marcos na gawin digital ang lahat ng transaksyon sa mga ito ang super balita sa tanghali nationwide. Abangan sa pagbabalik ng super balita sa tanghali nationwide, mga delivery rider daksa sa mga payout sites sa Metro Manila para makakuha ng 5,000 pisong ayuda. Mga driver ng jeep at TNPS na hindi nakatanggap ng ayuda dahil wala sa listahan, mabibigyan pa rin na isasagawang special payout ng DSWD. Bukas na dialogo sa Pilipinas para sa posibleng joint oil exploration. Pero Malacanang, pinag-iingat ng ilang senador sa pakikipagnegosasyon sa China para sa oil at gas exploration sa West Philippine Sea. Company Vice President Sara Duterte posibleng questionin sa Korte Suprema ang jurisdiksyon ng House Committee on Justice dahil sa tila mini trial sa reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Super Balita sa Tanghali nationwide. Ang Super Balita sa Tanghali, mga kapuso, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alas 12:30 ng hapon ay mapakikinggan na rin sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng Super Radio Cebu, Super Radio Davao, Super Radio Iloilo, Super Radio Palawan at Super Radio General Santos sa oras 11:58 ng umaga. Laman na ng fake news. Dapat, totoo. Mga kapuso, ako po si Orly Trinidad. Isang taus-pusong pasasalamat sa isang taong balitaan at talakayan. Kaya naman sa nakalipas na 2025, tayo ang number one. Mga kapuso, ngayong taong 2026, patuloy natin pagsaluhan ang mga balitang nakakaapekto sa ating lipunan at talakayang tunay na makabuhay. Patuloy kaming maglilingkod sa inyo at maghahatid ng balita. Dapat, totoo. Mas pwede. Pwede rin po. Contract. Ayan, sinadrop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pasamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Ay, Diyos. Everyone. Everyone. Ano nito na?
Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel. Ang niyo po po. Paalam po.